Yun, magandang hapon mga kapobre. Nandito ako kila Kuya Reynaldo. And ngayon ay nakapag-order na tayo ng solar kay Kuya Paul. Mga 1 week siguro nandito na yun sa Aklan para dito sa bahay ni Kuya Reynaldo. Dito natin ilalagay ang solar sa taas. Ayan. Tapos ito na, nagawa na ni Kuya ang kanilang CR. Ayan. Ano na lang to, didingdingan na lang. Dingding na lang ang kulang. Bangin talaga tong lugar nila eh. Tong lugar ni Kuya Reynaldo ay bangin. Microphone. Ayan. Ito naman po si Tita Bulay, ang kaibigan nila Ate Presi. Ayan. Ang aking mga dakilang apo. Saan? Sa tuhod. Okay, kasama natin si Kuya Reynaldo ngayon. Kuya, nakapag-order na kami ng solar kay Sir Paul. Si Kuya Paul ay si Pugong Biyahero. Para kung may time ka rin na makapanood ng kanyang mga vlog, siya rin ay isang charity vlogger. Mas malawak ang kanyang mga natutulungan sa part ng Mindanao. Million na yung subscriber ni Kuya Paul. Pero magkaibigan kami ni Kuya Paul mula noong naging charity vlogger din po ako, ay open ang communication namin. So lagi niya akong binabati sa vlog niya, and yan, pagka may mga pati mga viewers ko nanonood, yung viewers niya rin nanonood din sa akin. Pero siyempre mas marami talaga ang mga followers ni Kuya Paul kasi malaki talaga ang mga naitutulungan niya. So pagka may follower kami na nagpa-order talaga sa akin ng solar kay Kuya Paul. Ito kasi hindi rin to first time na maka-order ako kay Kuya Paul eh. Last time din na mga way back 20 siguro yon, 2020 or 2019, naka-order na ako maraming solar kay Kuya Paul. Tapos pinamigay ko rin dito sa Aklan. So ngayon si Ate Julie Luna, gusto niya bigyan ka ng another solar pa. Automatic pala nag-ilaw yan pag madilim. Pinailaw ko lang. Pinailaw mo. Para Ayun. madilim. Lalagyan daw dito. Ayun. So, baka next week babalik ulit kami. Ngayon lang, may information, tag-akyat namin dito, may information kami natanggap na uwian na daw ulit yung mga anak mo. Opo, sir. Nag-usap kasi kami ni Ma'am Nelpa at ni Ma'am Sara. Dito pumunta sila rito. Yung nagpatira sa kanila. Sa Purpose. Sa Purpose. Sa... ano Gusto nangyari? ko ni Ma'am Sara si Nicole. Si Ken, mag-uwian na lang. So, gin-prepare yung bike para mag-bike. So, dati, minsan mata kasi si Ma'am Beauty sa Pico dito, yung principal sa San Jose. Ay, mata sa akin dati, nakapagsabi na kukunin niya si Nicole. So, nag-decide ako kay Ma'am Beauty ko na lang si Nicole kasi nauna si Ma'am Beauty Nagsabi. Opo. So, parang doon na siya magtitira kay Ma'am Beauty Ma'am Beauty school principal ng dito sa San Jose San Elementary Jose. School. Tapos doon siya nakatira sa bayan. Opo. So malapit rin doon sa eskwelahan. Malapit. Oo. So ngayon si Nicole doon na. Hindi pa, balak ko mga pag-uwi niya Friday, dadalhin ko sa kay Ma'am Beauty Nakapag-usap na rin kami ni Ma'am Beauty So okay na. Okay na, approve na sila. Tapos si Ken uwian. Oo, si Ken uwian na lang. Magbabike siya. Oo. Bali yung kukuhanan na lang namin ng service, tutulong si Lola niya kasi meron naman siyang matatanggap sa Purpose. Oo. So yun na lang ang maging allowance niya, babayad siya monthly. Oo. Kasi ang Purpose naman talaga para man sa pag-aaral yun. Yun. Oo. So okay At naman. si Nicole, nabigyan na rin ng DSWD ng balik aral, balik eskwela na ayuda. Ayuda. Ayun. May 2.5 siya. Monthly. Pang niya yan. Hindi ko lang alam kung monthly, sir. Basta mayroon siyang binigay sa kanila, marami man sila. So yun ang pangbili niya ng mga gamit sa eskwelahan. Andyan pa yun sa kanya eh. Oo. So, ko rin kay Ma'am Beauty yan kasi hawak niya si Nicole. So, doon naman nagpatira doon sa dalawa, wala namang problema, nakapag-usap wala naman kayo? Pasalamat nga ako at nasa pupo nila yung mga anak ko, kay Ma'am Sara at kay Ma'am Nelpa. Maraming salamat dahil nila mga anak ko, nasikaso nila kahit wala sa akin. Ilang weeks sila doon? Wala pang 1 week yata?
sobra na sir, mga 3 weeks na yata. 3 weeks? 3 weeks na, no? Umpisa nung na-vlog natin ito. Magte 3 weeks. Mag-isang buwan na pala tayo na naka-vlog. Oo. So at least yun, marami palang mga pagbabago. Marami sir. Mangyari. So basta open lang tayo sa pagbabago, wala mang At least problema. mayroon namang tumutulong sir. Andun Oo. pa rin yung pagtulong ng mga teachers. So libre pa rin yung pagkain nila sa kantin. Oo. Kaso nahiya sila sir. Sila lang nahiya. Yung mga teachers doon, inaano sila na kumuha lang sila doon. Sila lang nahiya. So okay lang, tulong-tulong lang sila doon eh. Kung halimbawa may bakanting oras, doon sila sa kantin Oo. para libre naman pala doon yung pagkain nila. Oo. Sila lang nga lang paanohan kung pupunta sila doon. Oo. So okay naman pala kay Ken na uwian na lang siya. Oo. Okay. Kala ko kasi nagkaroon kayo Wala. ng problema doon sa Wala. sa tinitirhan. So okay naman na pala. So better solution siguro na gano'n na lang. Kasi ang natanggap ko na information, parang may problema daw na sa kay Ken. Ano lang talaga si Ken, medyo kailangan talaga yung medyo mas flexible kasi yung isip ni Nicole kaysa kuya niya. Apo. Si Ken medyo hindi pa matured yung andun pa yung batang isip talaga yung niya. Mas yung babae kasi Mas matured yung babae matured mag-isip. si Si Nicole kaysa kay Ken. tumutulong sa gawaing bahay. Si Ken tanghali na magising. ayun. Tapos doon ang problema doon. yun nga. Tapos minsan raw nagluluto si Ken para lang sa sarili niya. Oo. Hindi rin inaano si Si Nicole. Nicole, yun nga din. Yun, common problem. Oo. Yun yung sinasabi ko na, di ba, before ako umalis, di ba, nung Opo. nakaraan off-air, nag-usap tayo na kailangan pag sa ibang bahay ka, Oo. kailangan mo rin na pag ang taong bahay dyan maaga, gumigising, kailangan mas maaga ka. Parang ganun ang... Kaya lang, hindi man natin maano kasi bata pa kasi talaga siya. Ilang taon ba si Ken? Si Ken, 15. Si Nicole, 11 pa lang. Magto-12 pa lang siya. Oo. Yun, totoo naman pala yun na medyo nagka-problema sa Ilan lang ganun. siya na Kaya kaya nagbisita dito si Ma'am Nilpa at si Ma'am Sara na kailangan pa talaga ng magulang si Ken na alalay kasi hindi pa talaga Kaya kasi man sila na sila ang magdisiplina man sila baka ma-pressure sila Oo, maalanganin rin pa. Alanganin sila ang magka-problema So kaya parang binalik sa iyo. sa akin, para ako na mag-alalay sa kanila. Tapos si Nicole, sana ang hawakan nila. Si Nicole sana, kaya lang nauna si Ma'am Beauty Ann. So nag-decide ka na rin na i-transfer na lang si Nicole Kay Ma'am Beauty Ann. sa school principal dito. Okay. Sige, so ayos lang naman yan. Okay naman. Basta okay lang ang pag-uusap ninyo, wala mang yung problema. Okay naman. Oo. So pasalamat tayo sa mga tumulong, sa mga nagmalasakit sa inyo. Opo, ayun. Papasalamat ako sa mga teachers ng Madalag National High School at saka kina Ma'am Nelpa, kay Ma'am Sara, Sir Judy at mga kina Jingjing dito at sa siyempre sa lahat ng mga tumulong mga tao rito sa mga drivers na tumulong sa mga anak ko, mga teacher na mga nagbigay ng mga gamit sa mga anak ko rito. Sina Ma'am Julie, dito mga teachers sa siyempre sir sa inyo. Sa mga sponsor na natin. nagpadala ng mga tulong sa amin, materials, financial. Maraming salamat po sa inyo at pinapasalamatan ko ng lubos po sa inyo yan na hindi namin na-expect na mangyari sa amin yan. Maraming salamat at God bless na lang po sa inyo lahat. Thank you po. So by the way, yan din ang pinunta ko dito. Kung baga, gusto ko rin maklaro din ba kung ano nangyari. Na bakit. Okay naman. Siyempre nagtataka rin ako bakit biglang nawala doon yung dalawang bata. Biglang bumalik sa iyo na dito sa bahay ninyo. Tapos uwian na si Ken. So ganun pala. So ang gusto rin nila talaga na ikaw na ang bahala magdisiplina kay Ken. Ito daw si Nicole ay talagang matured man siya. Pero andun, siyempre, pasalamat nga ako kay Ma'am Beauty. Siyempre, andyan din sa magano sa mga anak ko, sa anak ko.
may tiwala naman ako kay Ma'am Beauty. Kasi andyan siya na teacher din siya. Oo. Principal yun. Oo. Mas malapit lang dito sa iyo. malapit Taga dito lang rin din. pala eh. Taga dito. Oo. Siya, sige. So at least klaro natin mga kapobre. Siyempre pagka magaling pa sa iba ang kwento, lalo na pag sa labas, baka may dagdag pa. Babawasan natin medyo sobra. Kaya gusto ko rin na dito rin direct ako sa iyo. At malaman ko rin kung ano binalansi ko, pareho naman ang sumbong sa akin, pareho naman sa sumbong mo sa akin. So wala namang naging problema. Yun lang din talaga siguro, siyempre bata, pero hindi naman daw sila doon na pressure, no? Hindi. Walang pressure doon, no? Oo. Pinapagustuhan niya lang sila ni Ma'am sa paggamit ng wifi daw. Oo. Kaya nga lang. Yun ang problema. Pinagustuhan nilang gamit wifi. Nagabulaw daw yung Bulaw. bata. Ano tawag yun ano dyan tawag sa Tagalog? Tinatanghali ng gising. Anong oras na daw magising? Minsan di daw nakakain. Papasok na lang sa eskwelahan. Di na nakakain. Yun nga. Nabahala si Ma'am Nelpa at si Ma'am Sara. Baka magkasakit. Baka silang masisi. Oo. Binalik sa akin. Nandyan naman daw ang pagkain. Kaso nga, nagmamadali na kasi sa aalis na lang, papasok na. Kasi kaka-cellphone daw talaga. Si Ma'am Sara at si Ma'am Nelpa busy din papasok din sila sa work eskwela. Sa trabaho. Sa purpose. So, yun ang problema natin. So, yun na, ikaw na dito magdisiplina sa mga anak mo. Parang nabigla siguro lang yung mga anak mo dahil dito dati alas 3 ng madaling araw, gising na sila. So nung nalagay sila sa bayan, parang may magandang signal doon eh. Sila doon, nawili sila sa Paalalahanan mo rin na yung cellphone ay para sa pag-aaral. Lagi yan sir, okay lang. Maganda kung gamitin sa pag-aaral sa tama kasi kung sige ng wifi buong gabi tapos hindi na mababalanse. Po, tama yan sir. Babalansehin lang natin tama. Para hindi magka-problema siya. So at least dito si Ken sa iyo, maano mo pa siya, magabayan mo. Gabayan talaga ng magulang. Opo, si Nicole okay naman siya eh. Maano naman daw si Nicole. Masigasig pa sa pag-aaral. Siya. Sige, babalik ako next week pag dumating ang solar mo ha. Opo, sir. Lalagay natin dito. Yan ang bilin ni Ate Jolie Luna. At may pinabibili pa siyang kutson, no? Kutson. Unan. Dahil wala ka yung unan. Isa lang yata yung unan ninyo pala. Gumagawa kami mga damit nilalagay sa punda. Mayroon ba dito mga bulak-bulak? Ayan, ganyan. Wala, sir. Wala. Boy-boy ang tawag eh. Wala. O siya, sige, nangangalay na ang kamay ni Ate Prissy. Sige po. Maraming salamat po mga kapobre sa inyong panunood. Thank you po sa lahat. Ayan.